Hello guys, it's time to try tikima portion. Try this. Oh my god. Anong gravy? Anong gravy na? Unlimited gravy. Nako. Gusto nyo matikman? Ituro ko sa inyo. Ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng brining. Yung room temperature lang na tubig. Salt and sugar. And vinegar. Minced garlic. At sliced na ginger. Mix lang. Dito natin ilagay ang ating chicken na naka-slice. Chicken thigh at saka yung drumstick. At saka ihalo natin yung ating ginawang brine kanina. Brine solution. Huwag niyo itong skip kasi importante ito guys. Ito yung nagpapajuicy ng ating Kanto fried chicken. Alam na. Lagyan natin sa ref ng hanggang 8 hours. And gagawa na tayo ng ating breading. Siyempre yung una, harina, flour, at saka cornstarch. Salt, baking powder, paprika, ground black pepper, and white pepper, onion powder, at mayroon tayong vitsin. Alam na, sikreto yan. Haluin lang hanggang ma-mix lahat ng ating mga ingredients. Mix lang, mix. At gagawa tayo ng mix ng ating marination. Salt and black pepper. Paprika at saka vitsin. Dapat 8 hours na brining. Pero kaso lang wala akong ulam ngayong gabi. Kaya 2 hours lang to na naka-brine. Kami lang naman yung kumakain eh. Walang problema. Saka kailangan pag-transfer mo ng manok sa lagayan mo, kailangan hindi mo maisama yung garlic at saka ginger kasi papait siya. At saka ganyan lang. Looks like okay naman. Hindi
gamit yung ginawa natin kanina na pang marinate. Ito na guys, yung isa sa mga secret natin na pang-crispy ng ating chicken manok. Kanto fried chicken. Konting paligo lang sa ating manok. At after nang nakaligo, ilagay natin dito sa ating breading mixture. Ipiga-pigain mo lang muna ngayon. Isang kamay lang yung gamit ko kasi yung isang kamay naghahawak ng video natin. Ganyan lang, parang naglalaro ka lang. Gamit ang isang kamay. Siyempre, maglagay tayo ng mantika sa ating pot, ating kaldero. Mas maganda talaga pag marami kang mantika. Pero ngayon ako medyo short ako sa mantika, kaya ito lang muna ang aking nakayanan sa ngayon. Maganda kung mayroon kang ganitong thermometer. Mas maganda kasi ito kasi hindi mo na kailangan itutusok yung rod niya sa mantika. Ito automatic na siya. Yung dati ko kasing binili yung pang itusok-tusok mo pa dyan sa mantika. Nako, sobrang init sa kamay din eh. Parang ganyan lang. Kaya kung may ibigin ka ng konti, mas maganda. Ang harap nito yung 340 liters to 350 pero huwag na yung sobrang na kasi masusunod na yung mantika. Ang ibig kong sabihin, ma-overheat. Boom, that's good na. Yan na ang ating unang piece. Mas maganda kung may ipagpagong pa ng konti. Siyempre ngayon 100 ang gamit ko, kaya medyo mahirap ang pagpag. Kasi yung isang kamay nakagamit sa cellphone. Nag-video tayo din. Mahirap din yung mag-video taping sa'yo na isang kamay na yung gamit, tapos yung isang kamay yung video, para kasing multi-purpose.
after 5 minutes. Saka mo pa ibaliktad. Kaya mas marami talaga pag maraming mantika, kasi ano yun, hindi yan madidikit sa sa kaldera natin pag maraming mantika. Ito naman sa akin, tama lang. At saka iwas din sunog sa ating manok. Pero kasi itong sa akin lang itong kakainin ngayong gabi. Saka sasamahan niyo din ako next time ha. Magluluto tayo ulit ng manok. At saka yung gagawin natin yung double coating style ng tayo ng ating mga kakanto fried chicken. Saka habang nagluto tayo ng manok, gagawa din tayo ng gravy natin sa gilid. Itong gravy na style ko, ito yung pinaka-quick, yung pangmadalian lang. Pangmadalian style. Saka yung ganyan, i-strain ko na lang yan mamaya. Parang malinis tingnan. Parang ano ba, parang professional ang dating.
guys, it's time to try. Tikima na, tikima portion. Try this. Oh my god. Anong gravy? Yung gravy na unlimited gravy. Tikman natin yung leftover natin na chicken. Kagabi ito mga 7 o'clock kagabi. Ngayon 6 o'clock ng umaga. Tikman natin kung still crispy pa rin. Sounds. Mga ano to. 11 hours na. Pero yung crispiness 11 hours. 11 hours na crispy. Still crispy. Chicken natin crispy. At saka malambot. Juicy. Pero hindi na masyado kasi alam niyo na, overnight na. After ng mga 11 hours, nasa lamisa lang.